A day in the life of a work-from-home mom, solo parent edition. Good day everyone! Today is rest day so I was able to sleep really well last night and had a great morning. Wala akong masyadong maraming agenda today sa bahay at konting linis-linis lang. Nakakahiya na ngayon lang ako naka-unpack sa bagahe ko and arrange the ref magnets I bought from the 3 countries I visited last month. France, Italy, and Spain at napakasarap tingnan na medyo marami-rami na nga silang na-collect ko. Hilig ko na talaga mag-collect ng ref magnets kada country na binibisita ko. At dahil late na kami ng gising ni Jeff, ay diretso na ako nagluto ng brunch namin at nagluto ako ng munggo pero madali lang nga ito dahil nilaga ko na ang munggo beans kaya madali na lang itong maluto. Habang pinapakuluan ko siya, kinuha ko na lahat ng gamit ko from my luggage at isa-isa ko na silang inorganize at inilagay sa kanilang mga lalagyan. Gusto kong maglagay ng kalabasa sa munggo ko para healthier siya at syempre with kamatis. Nagluto na rin ako ng lumpia at agoy na paigmani. Okay lang yan, makakain pa rin yan. Hinanda ko lang ang brunch namin ni Jeff at kumain na rin kami. Hindi talaga kumakain ng munggo si Jeff kaya nagluto ako ng lumpia. Kaya yung nagsasabi na hindi pumipili ng pagkain si Jeff, hay sus, nagpipili yan kaya minsan dalawa ang hinahanda kong ulam. After lunch ay naglinis-linis lang ako at inorganize yung mga gamit ko sa cabinet at kay Jeff. Aside niyan ay naglaba rin ako ng mga damit namin. May nag-ask nga pala sa akin sa culture shock ko while nasa ibang bansa. And for those who've been following my vlog, you notice na pabalik-balik ako doon and live there for a short while. And I will give 3 culture shocks that I noticed. Sa France, first one, kapag bumabati sila or may mga pinapakilala sila, hindi sila nag-handshake to introduce themselves. Rather, they would kiss both sides of cheek. Hindi rin nagmamano sa mga nakakatanda kasi sabi ni Alex parang sinasamba mo yung tao pag minamano mo dun sa kanila kaya beso-beso lang talaga as a sign of welcoming people or showing kindness and respect. Second culture shock ko is walang bagger sa grocery sa kanila so you pack your grocery by yourself or as much as possible yung kaya na ng machine or technology yun na yung gagawa at less human labor. Walang bagger, walang gasoline boy and they gas up the car on their own which I think sa America rin, wala ring staff sa parking nila. Yung parking area, tinatap lang nila gamit ang card sa parking machine para makapasok sila sa parking area. Walang booth katulad sa atin na may staff to give us parking ticket. Third one na culture shock ako ay when someone invites for a dinner, they serve pika-pika first and they would have a drink and talk. Hindi katulad sa atin na wini-welcome tayo ng mga main food agad. Sa kanila magchichika muna, drink wine and kain ng mga pika-pika then after an hour or 2, saka pa sila naghahanda ng heavy meal. And usually, if invited ka rin sa mga dinner, you do not arrive there empty-handed. Minsan nagdadala sila ng pastries or wine to offer sa nag-invite ng dinner. So yun ang mga culture shock ko. I will share others na lang kasi naluto na ang aking pork ribs and recipe will be on the next video na lang. Sarap ng kain si Jeff kasi isa rin nga ito sa mga gusto niyang handa ko at ito si Cookie hindi na makatiis at naghihingi na ng pagkain. Pagkatapos namin kumain ay naglinis ako ng pinagkainan and got ready for bed. Hindi na ako gumala today kasi may ubo pa ako at sipon kaya relax lang muna sa bahay. It was a cozy rest day and thank you so much for watching. Bye!